Ara. Lalong nagalit si Acrobatic Silky at inatake sila nito habang sinasabi na inagaw nila sa kanya si Aira. Hinabol sila ni Acrobatic Silky at napabagsak nito si Momo. Kaya naman na-focus na lang kay Okarun ang paghabol nito, pero sa huli ay naabutan din si Okarun at napabagsak. Gustong kainin ni Acrobatic Silky si Aira para lagi na daw silang magkasama kapag nakain niya ito ng buo, pero hindi niya nagawa dahil nakatali na ang nasunog niyang buhok sa mga bakal sa paligid. Sabay nagpakita si Momo at pinuri si Okarun dahil umepekto ang plano nitong pagpapahabol para magkanda buhol-buhol ang mahabang buhok ng yokai sa paligid. Kaso dahil dito ay lalong nagalit si Acrobatic Silky at pinilit makawala gamit ang pagsira sa buong paligid. Sinubukan itong pigilan ni Momo pero hindi umubra. Dahil dito ay pinilit niya si Okarun na bugbugin si Acrobatic Silky gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Pero may problema dahil walang kasanayan si Okarun sa pakikipagsuntukan. Ganun pa man ang nagkagipitan na ay nagawa pa rin ni Okarun na atakihin si Acrobatic Silky gamit ang ulo. Kaso nadismaya si Turbo Granny kay Okarun dahil walang kwentang atake lang ang nagagawa nito sa kanyang malakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay nag-usap sila kung ano ang dapat gawin sa nabugbog nilang yokai. Pero sa bandang huli ay napagkasundoan nilang pabayaan na lamang ito at kunin na lamang kay Aira ang gintong bayag ni Okarun. Pero may napansin na problema si Granny at sinabing patay na si Aira. Sobrang nagulat sila Momo at nagmadaling buhayin si Aira. Sinabi ni Turbo Granny na obvious naman na mamamatay si Aira dahil naisubo ito ng isang yokai at swerte lamang silang dalawa dahil may taglay silang kapangyarihan. Maya-maya pa ay muling bumalik si Acrobatic Silky at gusto nitong buhayin si Aira. Ayaw magtiwala sa kanya ni Momo kaya winasak ni Acrobatic Silky ang kanyang bibig at sinabing hampasin ng bakal ang kanyang ulo para madurog kung sakaling gagawa siya ng masama. Pumayag na si Momo pero nagpasigurado siya at sinabihan si Okarun na magbagong anyo. Pagkatapos ay sinunod niya ang sinabi ni Acrobatic Silky na gamitin ang kanyang power para magsilbing cable wire. Sa pagsisimula ng proseso, nakita ni Momo ang nakaraang buhay ni Acrobatic Silky bilang isang ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang mahal na anak na babae. Kaso isang araw ay dumating ang mga kupal na lalaki na kanyang pinagkakautangan at puwersahang kinuha ang lahat pati ang kanyang anak. Hindi niya kinaya ang kanyang pagkawalay sa minamahal na anak at humantong sa masakit na desisyon na wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali habang sumasayaw, sa gitna ng maraming tao. Habang pilit na inaalala ang mga nakalimutang alaala ay nakasalubong niya ang isang batang babae na si Aira, na napagkamalang siya ang kanyang ina. Pagkatapos ay bumalik si Aira sa kanyang ama na nagpaalala sa kanya na wala na ang kanyang ina at kailangan niyang magpakatatag. Nagsimulang isipin ni Acrobatic Silky na siya ang ina ni Aira sa nakaraang buhay at nakaramdam ng matinding pagprotekta rito, na nagresulta sa kanyang pagbabagong anyo bilang isang yokai. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Turbo Granny na dahil ibinigay na ng espiritu ang kanyang aura kay Aira ay tuluyan na itong maglalaho na walang natitirang kahit anong bakas, sa mundo ng nabubuhay o maging mundo ng espiritu. Dagdag pa ni Turbo Granny ay ayos lang dahil siguradong walang kwenta naman ang naging buhay nito. Habang naglalaho ay humingi ng tawad si Acrobatic Silky kay Aira dahil nasaktan niya ito sa halip na maprotektahan. Pagkatapos ay sinabi na siguro ay mas napabuti ang iyong buhay kundi ako ang iyong naging ina. Para makatawid sa kabilang buhay si Acrobatic Silky ay niyakap ito ni Aira. Tinawag itong ina at sinabihan na mahal kita, na naging sanhi upang matagumpay na makamit ng yokai ang nirvana. Pagkatapos ay sinabi ni Aira na sana'y makahanap ng mas magandang lugar sa kabilang buhay si Acrobatic Silky at ang kanyang anak. With their pain, grant them peace. Kinaumagahan ay nagkaroon ng pagtatalo si Momo at Aira, dahil inaakusahan pa rin ni Aira si Momo na isang demonyo at ayaw nitong tumanggap ng kahit anong paliwanag mula kay Momo. Tumanggi rin si Aira na maniwala na lola ni Momo si Seiko dahil masyado daw itong bata at sexy. Natuwa ang lola ni Momo sa narinig kaya kumampi ito kay Aira at sinabi na totoong demonyo si Momo. Dahil dito ay nabuo sa isipan ni Aira na si Momo ang pinuno ng mga demonyo at mga alagad lamang nito sina Okarun at Lola Seiko. Umalis si Aira pero muling bumalik para tanungin si Okarun kung bakit siya nito niligtas ng ilang ulit. Sumagot si Okarun na ginawa niya lang ang nararapat na tulungan ang nangangailangan. Dahil dito ay naisip ni Aira na may natitira pang pagkatao sa loob ni Okarun kahit na ito ay isang demonyo.
Pagkatapos ay nangako na ililigtas niya si Okarun sa kamay ni Momo. Pag-alis ni Aira ay sinabi lang ni Momo na ang lakas talaga ng saltik ni Aira. Habang tumatakbo si Aira ay sinasabi nito sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng magkagusto kay Okarun dahil ito ay isa ring demonyo. Maya-maya pa'y nagpa siya na sina Turbo Granny na ibalik ang isang bayag ni Okarun sa pamamagitan ng larong baseball. Sa wakas ay naibalik na ang isa sa mga bayag ni Okarun, kaya nga lang ay sa masakit at nakakatawang paraan. Pagpasok sa school ay nag-usap sila tungkol sa pagbili ng sariling setup ng computer, pero noong inaya ni Momo si Okarun na magkasamang mag-research ay mabilis itong tumanggi at nagdahilan na may gagawing report, dahil dito ay napa-overthink si Momo. Nakipag-usap siya sa mga kaibigan niya tungkol dito pero imbis na maiwasan ang pag-overthink ay mas lalong lumala, nagpa siya siyang bumili ng inumin sa ibaba sa pag-asang makikita niya si Okarun. Habang papasok ng building ay nakita niya nga si Okarun pero nakapatong sa ibabaw ni Aira na sobra niyang ikinabigla. Ipinakita ang pangyayari kung bakit nakaibabaw kay Aira si Okarun. Si Okarun ay gustong mapag-isa para magpalakas dahil ito ang payo ni Seiko sa kanya at para maipagtanggol niya ng maayos si Momo sa mga darating pang mga kalaban. Kaso biglang dumating si Aira at tinangka siyang halikan. Nagulat si Okarun at naitulak si Aira. Sinabi ni Aira na may kasama talagang tsup-tsupan ang pag-amin ng damdamin at obligado ang lalaki na tanggapin ito, ayon daw sa nabasa niyang magazine na pagmamayari ng kanyang ama, kaya naman nagpumilit pa rin ito hanggang sila ay matumba na naaktuhan naman ni Momo. Pinilit magpaliwanag ni Okarun kay Momo pero ayaw na nitong tanggapin ang kanyang paliwanag. Tinawag pa siya nitong sinungaling at masokista dahil pawis na pawis at may suot na pabigat habang nakikipaglampungan kay Aira. Pagpasok sa klase ay wala pa rin sa sarili si Momo dahil kay Okarun. Habang inaakala naman ng mga kaibigan niya na sinapian siya ng mantis shrimp na kanilang pinag-aaralan dahil nasabi niya na gusto niyang manuntok, samantala, labis na nagsisisi si Okarun na nagsinungaling pa siya kay Momo tungkol sa kanyang pagpapalakas, nang biglang nawala ang mga tao sa paligid. Narinig niya na sumigaw si Aira kaya pinuntahan niya ito. Pinaghihinalaan ni Aira na si Momo ang may gawa ng mga nangyayari, habang labis naman ang pag-aalala ni Okarun kay Momo. Pinakita si Momo na nagtataka rin sa mga nangyayari pero biglang nainis nang maisip si Okarun, napahinto lamang siya nang napansin niya na may papalapit sa kanyang kinatatayuan at nagpa siyang magtago. Nagtaka siya nang makita na ang papalapit ay isang halimaw na mukhang dinosaur. Nalaman ng dinosaur na naroon siya dahil sa maliit na alon na nagawa niya sa tubig. Ayaw lumabas ni Momo kaya nagpa siya ang halimaw na patamaan ng laser ang paligid. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Momo dahil nakaupo siya sa likuran ng isang pader. Samantala, tinanong ni Aira si Okarun kung nakikipagsabuatan ba ito kay Momo para maisahan siya. Mabilis itong sinagot ni Okarun nang hindi at ipinaliwanag na naranasan na nila ito ni Momo noong makipaglaban sila sa isang alien. Pagkatapos nun ay may biglang lumitaw na halimaw sa kanilang harapan na parang boksingero. Inatake sila nito pero mabilis nakapagbagong anyo si Okarun at nailigtas si Aira. Inutusan niyang tumakas si Aira para mag-isang harapin ang halimaw pero may biglang nakialam. Nagpakita muli ang mga serpo at inipit siya sa lupa. Sinubukan siyang protektahan ni Aira pero hindi ito umubra. Sinabi ng mga serpo na gusto nilang makuha ang talong ni Okarun at mapag-aralan. Dahil napahanga sila ng pinakita nitong abilidad at lakas noong unang labanan, nang puputulan na ng talong ay nagpumiglas ng todo si Okarun dahil ni hindi pa nga daw niya nakukumpleto ang kanyang bayag. Isang babae na may mahabang buhok ang biglang lumitaw at sinabi sa mga serpo na bitawan ang kanyang master na si Okarun. Namangha ang mga alien sa pinakitang lakas ni Aira at dahil dito ay gusto na rin nilang kunin ang pribadong pag-aari nito. Habang nagaganap ang labanan ay busy naman si Okarun sa paghahanap ng kasuotan. Sobrang minamanilang ni Aira ang pakikipaglaban dito. Pero nagulat siya nang bigla siyang nahuli sa patibong ng serpo at idiniin din siya sa pader gamit ang psychokinesis power. Sinabi ng serpo na sobrang nakakamangha na nakakita pa sila ng isang tao na malakas kagaya ni na Okarun at Momo, siguradong mapapabilis nito ang kanilang ebolusyon. Ayaw ipakuha ni Aira ang kanyang pribadong pag-aari kaya pinasuntok siya ng mga ito sa boksingerong alien. Lumabas si Okarun nang nakahubad kahit na nahihiya para lang mailigtas si Aira. Nagbagong anyo si Okarun para lumaban ngunit ginamitan lang ulit sila ng psychokinesis at sabay na idiniin sa lupa. Sinabi ng mga alien na ang kanilang special technique ay may kakayahan na pigilan magbagong anyo ang nasa loob nito. Ganun pa man may isa itong kahinaan at yun ay hindi rin sila pwedeng pumasok sa loob.
Kaya naman hahayaan muna nila ang boksingerong alien na bugbugin sina Ocaron at Aira hanggang sa mawalan ito ng malay. Ganun pa man ay nagawang makagalaw ni Ocaron nang dumating si Momo na kayang pigilan ang kapangyarihan ng tatlong Serpo. Nagulat si Momo kay Aira nang makita na nagbabagong anyo na rin ito kagaya ni Ocaron. Tuluyan ang napabagsak ni Ocaron ang boksingerong alien, pero nagawa itong mapagalaw ulit ng Serpo sa pamamagitan ng pagturok sa ulo nito ng kakaibang likido na mula sa kanyang talong. Naging kamukha ito ng mantis shrimp na mabilis sumuntok at binanatan sila. Naiinis kay Momo ang mga Serpo dahil banta ito sa kanilang kapangyarihan kaya ipinag-utos nila na unahin ito. Hindi pumayag ang papansin na si Aira at sumugod pero inuppercut lang siya ng mantis shrimp alien papunta sa kisame. Ganun pa man madaling nakikita ni Ocaron ang mga suntok ng alien at naiiwasan kaya nagpasya siya na tulungan si Aira sa pag-atake. Matagumpay ang combo ng dalawa pero pinahinto ito ni Momo dahil naiirita siya at nawawala sa focus para pigilan ang kapangyarihan ng mga Serpo, hanggang sa nagpakita ang dinosaur na alien at ginawang tubig ang buong paligid. Nakilala ni Ocaron ang alien bilang Nessie at sobrang namangha, habang ang mga Serpo naman ay pinagalitan ito dahil hindi ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho at pinagbantaan na babawasan ng sahod. Kaso imbes na makinig ay nagalit lamang ito at pinatay ang isa sa tatlong Serpo. Napatakbo sina Momo at Ocaron sa sobrang takot at naiwan si Aira na sinuntok ng alien papunta sa itaas. Nalaman nila na hindi nakakahinga sa tubig ang mantis shrimp alien na kahinaan nito, pero kahit na ganun ay mahirap pa rin itong kalabanin dahil lumalakas ng 10 beses ang suntok nito sa ilalim ng tubig. Bukod doon ay nalaman ni Ocaron na hindi siya nakakalangoy kapag gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny, kaya napilitan ang dalawa na tumakas na lang. Ganun pa man ayaw pumayag ni Ocaron na pabayaan si Aira dahil kaibigan niya rin ito at nagmungkahi ng mapanganib na plano. Tumuto si Momo at nagalit kaya naungkat nito ang pagsisinungaling sa kanya ni Ocaron. Dahil dito ay nalaman ni Ocaron na nababagabag pa rin si Momo sa nangyari kahit pilit nitong itinatanggi. Iminungkahi niya kay Momo na aminin na sa kanya na talagang nababahala siya sa insidente at bigyan siya ng pagkakataong linawin ang tunay na nangyari. Ipinahayag niya na si Momo lamang ang tanging tao na ayaw niyang magkaroon ng maling pag-unawa sa kanya. Pagkatapos nito ay lumubog siya pababa sa tubig upang protektahan si Momo mula sa suntok ng alien. Ito ang nagudyok kay Momo na bumuo ng isang plano na gamitin ang kanyang kapangyarihan kay Ocaron. Ginawa niyang parang speedboat si Ocaron para makagalaw sa tubig ng mabilis hanggang sa makapunta sila kay Aira sa itaas. Inilabas ni Momo ang tubig sa baga ni Aira gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inutusan niya ito na maghubad dahil mahirap gumalaw sa tubig ng nakadamit. Samantala, nakita ng isang Serpo ang mantis shrimp alien at inutusan ito na makipagsanib puwersa sa kanya. Pumayag ang alien pero ang hindi nito alam ay balak ng Serpo na makipagsanib sa kanila ni Nessie ng literal gamit ang kanyang high-tech na talong. Nang muling lumubog sa tubig ang tatlo para harapin ang kalaban ay isang demon Nessie na ang nakita nila. Pagkatapos magpakawala ng water laser ay kinakailangan pang mag-ipon muli ng tubig sa katawan ni Demon Nessie kaya ginamit itong pagkakataon ng tatlo para makaatake. Sa kasamaang palad ay nabigo ang kanilang pag-atake at sa sandaling nakaisip na sila ng bago ay nagawa sila nitong tamaan ng shockwave mula sa kanyang suntok. Naiwan sa ilalim ng tubig si Momo kasama ang alien na nagbabantang papatayin siya sa pamamagitan ng mga suntok. Ganun pa man sa sandaling binitawan na ng alien ang kanyang suntok ay tinanggal bigla ni Momo ang tubig kaya nawasak ang mga braso nito. Ayon kay Momo ay ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng itodo ng mantis shrimp ang kanilang suntok sa lupa. Sinubukan pa rin ng alien na patayin si Momo gamit naman ang kanyang water laser. Kaso napigilan siya ng buhok ni Aira na pumulupot sa kanyang leeg, habang si Ocaron naman ay ginamit ang buhok ni Aira bilang daan para makaatake at mailigtas si Momo. Tuluyan nang natalo ang mga alien at nakabalik na sila sa tunay na dimensyon. Kaso dahil dito ay nakita sina Ocaron at Momo ng mga estudyante na nakahubad na magkapatong, wala nang nagawa ang tatlo kundi ang tumakbo sa sobrang kahihiyan. Dahil sa pangyayari ay ipinatawag sila sa office ng nagpakilalang si Miss Queen Sensei. Tinanong nito kung may nambubuli sa kanila at sinabi nilang wala. Sinabi nito na ayaw niya sa mga bully pero nang tawagin siya ng panot na manong ay bigla niya itong binanatan dahil hindi daw marunong kumatok. Pag-alis ni Queen Sensei ay labis ang pagpapanik ni Momo at Aira dahil nakita ng buong campus ang hubad nilang katawan. Dito ay nalaman ni Momo na kanina lang unang nakapagbagong anyo si Aira.
Sinabi ni Ocaron na kung ganun ay posibleng maging target na rin ng mga alien si Aira pero imbis na matakot ay kinilig ito dahil nag-aalala daw sa kanya si Ocaron. Naisip ni Ocaron na posibleng ang yokai ang dahilan kung bakit hindi pa nasasakop ng alien ang mundo, at kaya sila nito gustong pag-aralan ay para magkaroon ng panglaban sa mga yokai. Kaso sa haba ng paliwanag ni Ocaron ay walang naintindihan sina Aira at Momo at nagpanik ulit tungkol sa nalantad nilang hubad na katawan. Maya-maya pa ay dumating ang dalawang kaibigan ni Aira at sinisi nito si Momo sa mga nangyari kay Aira. Pag-alis ni Aira ay humingi ng paliwanag si Momo kay Ocaron tungkol sa nakita niyang ginagawa nito kasama si Aira. Ipinaliwanag ni Ocaron ang totoong nangyari. Pagkatapos ay inamin na sikreto siyang nagpapalakas para sorpresahin si Momo at maging mukhang cool sa paningin nito. Tahimik na natuwa si Momo at tinukso si Ocaron para lalong mamula sa hiya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga kaibigan ni Momo. Ininterrogate sila nito tungkol sa pangyayari na parang isang investigador. Sinabi nito na kaya pala nagpapaturo si Momo sa Mantis Shrimp kung paano sumuntok dahil gusto nitong suntukin si Aira na karibal niya sa pag-ibig ni Ocaron. Labis na tinutulan ni Momo ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Samantala, sinabi ni Aira sa kanyang mga kaklase na ayaw niya munang pag-usapan ang nangyari dahil nakakatrauma at umepekto ito. Ganun pa man dahil dito ay itinoon na lang ng kanyang mga kaklase ang kanilang atensyon sa pagbuo ng plano kung paano gagantihan si Momo na kanilang sinisisi. Nakonsensya si Aira kaya napilitan siyang aminin na siya ang nagkalat ng masamang chismis tungkol kay Momo at sinabi na wag na itong awayin. Sa labas ay nagkita muli sina Aira at Momo. Nagsinungaling si Aira kay Momo at sinabi na kinamumuhian na ito ng kanyang mga kaklase dahil sinisi niya ito sa lahat ng nangyari. Ganun pa man hindi naniwala si Momo dahil alam nito na hindi yun magagawa sa kanya ni Aira. Biglang nagpakita ulit ang boksingerong alien na nanghihina at sinabing kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya bago mawalan ng malay, na naginip ang alien tungkol sa kanyang anak na naiwan. Pagkatapos ay nagising na nasa harapan na niya sila Momo at ang lola nito. Sinasabi ni Momo sa kanyang lola na alien ang nasa harap nila at totoo ang mga ito. Ganun pa man pinipilit ng kanyang lola na ito ay isang kapa. Tumayo ang alien kaya naghanda sa pakikipaglaban ang lahat, pero nang makita ng alien ang inihandang pagkain para sa kanya ay napaiyak ito at sinabi na ngayon lamang may nag-asikaso sa kanya ng ganun. Kinagabihan, sabay-sabay silang naghapunan pero naging magulo dahil ang lahat ay nag-aaway sa ulam. Maya-maya ay kinwento ng alien na meron siyang malaking problema sa pera dahil may sakit ang kanyang anak at laging nangangailangan ng dugo, sakit na siyang ikinamatay ng kanyang asawa. Ayon dito ang kanyang planeta ay sinira na ng digmaan kaya sa ibang planeta sila naghahanap ng trabaho. Kaso dahil mahina ang kanyang katawan ay walang tumatanggap sa kanya kaya mga ilegal na trabaho lamang ang kanyang nakukuha. Iminungkahi ni Ocaron na ibenta muna ang kanyang talong para matulungan ang alien pero tinutulan ito ni Momo. Sinabi ni Momo na maayos na trabaho ang tunay na kailangan ng alien at hindi pera. Nagpasalamat ang alien kay Ocaron pero sumang-ayon ito kay Momo. Aalis na sana ang alien pero pinigilan ito ni Seiko. Sinabi ni Seiko na may kaamoy ang puting dugo ng alien at binigyan ito ng gatas. Nang ininom ng alien ang gatas ay nalaman nito na katulad nga ito sa kanilang dugo. Hindi makapaniwala sina Ocaron at Momo sa kanilang nalaman. Sinabi ni Seiko sa alien na kukuha siya ng isang baka para sa kanya bago umalis. Napaiyak ang alien sa sobrang tuwa. Nang sumakay na sa kanyang spaceship ang alien dala ang baka ay sobrang nagpasalamat ito sa kanilang lahat. Sinabi nito na tawagin lamang siya kung kailangan nila ng tulong. Pagkatapos nun ay lumipad na ito sa labas ng kalawakan. Nang tanungin ulit ni Momo ang kanyang lola kung naniniwala na ba ito sa alien, sinabi nito na hindi pa rin dahil isa yung yokai na kapa. Maya-maya, nakiusap si Momo kasama sina Ocaron at Aira kay Seiko na bilhan sila ng bagong uniforme. Bagamat pumayag si Seiko na bilhan sina Ocaron at Aira ng uniforme ng walang bayad, sinabi ni Seiko na bibilhan lang niya si Momo kung gagayahin nito si Hiroshi Abe dahil napansin niyang balak nitong abusuhin ang kanyang pera. Sumunod naman si Momo sa kahilingan ng kanyang lola at napilitang magbukas ng pinto para sa bisita habang ginagawa ang panggagaya. Pagbukas ng pinto ay nagulat si Momo nang makita si Gigi. Ayon kay Seiko ang lalaki ay ang kababata ni Momo at first love na labis namang ikinagulat ni Ocaron. Nang muling makita si Gigi ay labis na nagulat si Momo. Habang napansin naman ni Ocaron ang hitsura ng binata na sa tingin niya ay nagpapahiwatig ng kakisigan, gayunpaman, siya at sina Momo at Aira ay hindi natuwa sa biglaang pagtaas ng enerhiya ni Gigi nang makita ang ekspresyon ni Momo sa pintuan.
Matapos sabihan ni Seiko si Gigi na maging komportable sa kanyang tahanan, nabigla si Momo nang malaman mula sa kanyang lola na si Gigi ay titira sa kanila. Ang balitang ito ay ikinagulat din ni Okarun, habang maling akala naman ni Aira na ang paglipat ni Gigi ay senyales na nagtitipon si Momo ng mga tauhan para sa isang malaking laban. Kaya't umalis siya ng bahay na may panata na pigilan si Momo, na ikinainis naman ni Momo dahil kailangan niyang harapin sina Aira at Gigi. Naghanda nang umalis si Okarun ngunit sumunod muna siya sa kahilingan ni Momo na magsabi ng kita-kits ulit bukas sa kanya, na nauwi sa pagiging awkward. Humingi ng paliwanag si Momo mula kay Seiko tungkol sa pagtira ni Gigi sa kanila. Inulit ni Seiko na nangyari ito dahil na ospital ang mga magulang ni Gigi, at natutuwa siya sa mga papuring ibinibigay nito sa kanya habang sila'y kumakain. Habang naghuhugas sila ng pinggan, ipinahayag ni Gigi ang kanyang pagsisisi sa panunukso niya kay Momo noong kanilang kabataan at ibinunyag na nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Nagulat si Momo sa revelasyong ito at nagtanong kung nakakita ba siya ng isang gintong bayag. Nagulat si Gigi sa bastos na tanong kaya sinabi ni Momo na kalimutan na lang ito. Pagkatapos ay ikinwento ni Gigi ang naranasan niyang pagpapahirap mula sa isang masamang espiritu sa kanyang tahanan. Nagkakasakit na ang kanyang mga magulang kaya humingi na sila ng tulong sa 5 sikat na exorcist, pero 3 sa mga ito ang kinitil ang sariling buhay pagkatapos. Ito ang nagtulak sa kanya upang humingi ng tulong kay Seiko, dahil sinabi ng mga exorcist na siya na lang ang huling pag-asa niya. Matapos ibahagi ang kanyang kalagayan ay humingi ng tawad si Gigi sa kanyang mga pang-aasar noon at sa pagdamay kay Momo sa kanyang mga problema. Tiniyak ni Momo sa kanya na may kakayahan ang kanyang lola na talunin ang masamang espiritu. Gayunpaman, ipinaalam ni Seiko kay Momo na siya ang haharap sa hamon na ito dahil ang kanyang kapangyarihan ay epektibo lamang sa loob ng Kamigowi City, at iminungkahi na ang kakayahan ni Gigi na makakita ng mga espiritu ay maaaring konektado sa kintama ni Okarun. Nag-alok din siyang bibilhan si Momo ng mga bagong uniforme kung papayag siyang gawin ang misyong ito. Pagkatapos mailipat sa paaralan ni Momo, batak na nagpakilala si Gigi sa kanyang mga bagong kaklase, na agad namang nauwi sa panliligaw sa isang babaeng kaklase. Pagkatapos nun ay pinaupo na siya sa tabi ni Momo na sinusubukan siyang hindi pansinin, habang sina Miko at Muko naman ay binola agad ni Gigi para makuha ang loob. Biglang sinabi ni Gigi na magkasama sila sa bahay ni Momo at may relasyon sila nito na may basbas ng kanilang mga magulang. Labis itong ikinainis ni Momo at sinakal si Gigi. Samantala, si Okarun ay nababahala sa posibilidad na putulin ni Momo ang pagkakaibigan nila kung magiging kasintahan ito ni Gigi. Dahil si Gigi ang first love nito, para ilihis ang kanyang isip, palihim siyang nag-ensayo pagsapit ng pananghalian. Kaso nasira ang kanyang konsentrasyon nang biglang sumama si Momo sa kanya para mananghalian, pero ang tunay nitong layunin ay pigilan ang nakaraang insidente kay Aira. Bigla siyang inalok ni Momo na subuan at labis siyang nagulat, kaso nang akmang tatanggapin na niya ang alok ay dumating si Gigi at binigyan si Momo ng paborito nitong yogurt, na labis naman nitong ikinatuwa. Palibhas ay labis na nasaktan sa nakita niyang pag-e-enjoy ni Momo kasama si Gigi. Lumayo si Okarun na nagdedesisyon sa sarili na dumistansya na kay Momo mula ngayon. Ganun pa man napahinto siya nang mapansin ng isang anatomical model na patungo sa kanya at tumakbo pabalik kay Momo para magbabala tungkol sa paglapit nito. Nagulat si Momo at naghandang gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ito ngunit hinila siya ni Gigi papalayo sa panganib. Nang lumundag ang anatomical model ay nakita ni Momo ang isang kumikinang na bagay na nakakabit dito, na pinaniwalaan niyang kintama ni Okarun. Sinubukan niyang pigilan ang kupal pero nahila siya ng bilis nito kasama si Gigi, kaya hinabol sila ni Okarun sa pagsisikap na iligtas si Momo. Nagpa siya na magbagong anyo si Okarun bilang Turbo Granny para maabutan sina Momo at Gigi, na nahihirapan pa rin na makontrol ang tumatakas na kupal. Kaso nagawang makalayo ng anatomical model nang dumaan ito sa mga bubong. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power para kumapit kay Okarun at makaiwas sa mga panganib na nakaabang sa kanilang daan. Natakot si Gigi kay Okarun pero kumalma din agad nang ipaliwanag ni Momo na si Okarun ang tinatawag niyang halimaw. Tinulungan ni na Okarun at Gigi si Momo na hatakin ang anatomical model na tumatakas. Kaso kinalas ng kupal ang kanyang katawan kaya nagawa nitong makatakas sa hawak ni Momo. Gayunpaman, naiwan nito ang kanyang puso na pinisil ni Momo para mapasigaw ito at mahanap. Sa huli, natagpuan ng 3 ang anatomical model sa isang junkyard.
Sinabi ni Momo dito na wala silang masamang intensyon at sinabing gusto niyang tingnan ang gintong bola na nakakabit sa kanyang baba. Biglang may narinig silang boses ng isang babae mula sa basura na tinatawag ang anatomical model na Taro. Dali-daling sumugod si Taro sa basura para iligtas ang babaeng anatomical model na tinatawag naman niyang Hana. Nasabik siyang makita. Ipinagtapat ni Taro ang kanyang nararamdaman para dito kahit na pinipilit siya nito na bumalik na sa eskwelahan. Habang nangyayari yun, napaisip si Okaron sa koneksyon ng mga sinabi ni Taro kay Hana at sa sarili niyang damdamin para kay Momo, na nagdulot ng pamumula ng kanyang muka. Inuwi ng tatlo si Hana sa bahay at nagmakaawa kay Seiko na kupkupin ito. Ipinaliwanag ni Momo na pumayag lang si Taro na bumalik sa kanilang paaralan dahil pinangakuan nila ito na pagtatagpuin sila ni Hana paminsan-minsan. Nilinaw din niya na ang kumikinang na bola na dala nito ay isang palamuti lang pala sa Pasko at hindi ang kintama ni Okaron. Pumayag na si Seiko na manatili doon si Hana at naghanda na ng hapunan. Si Momo ang nautusan na maghanda ng lamesa at habang ginagawa niya ito, nagkomento si Gigi sa kahangahangang kapangyarihan nilang dalawa ni Okaron. Pagkatapos nun ay muling naging malapit sa isa't isa sina Momo at Gigi at nagkulitan. Dahil dito ay naalala ni Okaron ang pagtatapat ni Taro kay Hana at nakaramdam siya ng kagustuhan na magpapansin. Sinabi ni Okaron na hindi siya magpapatalo. Sabay kanta ng theme song ng Slam Dunk kasama si Gigi. Kaso pinagalitan sila ni Seiko dahil masyado daw magulo. Biglang inutusan ni Seiko si Momo na mag-impake na ng mga damit panloob para sa pagpunta niya sa bahay ni Gigi, na naging dahilan para malaman ito ni Okaron at nagselos ng malala. Ganun pa man ang ipaliwanag ni Momo ang tungkol sa masamang espiritu at nang alukin na sumama ay bumalik ang sigla ni Okaron. Pagsapit ng hating gabi sa eskwelahan, may mga estudyante na nag-ghost hunting. Maya-maya ay nakita ng mga ito si Taro na tumakbo palabas at sobrang natakot. Kaso sa sobrang kasabikan na makita si Hana ay aksidenteng nabangga ng truck si Taro. Samantala, sa bahay ng mga Ayase ay naghihintay si Momo kasama si Hana. Tinitiyak na darating si Taro at nangangakong mananatili sa tabi niya hanggang sa dumating ito. Kinabukasan, sa wakas ay dumating si Taro. Humingi siya ng paumanhin kay Hana sa pagiging late at ipinaliwanag ang nangyari. Nang magising si Momo mula sa pagkakaidlip ay nakita niya na nilalaplap na ni Taro si Hana. Samantala, si Gigi ay gising na gising pa rin at hindi makatulog dahil pinagmumulto ng imahe ng espiritong nagkukubli sa kanyang bahay. Because of him. Maya-maya sa tren papuntang baryo ni Gigi, ayaw na ni Okaron makipaglaro kay Momo at Gigi ng baraha dahil lagi siyang talo. Dahil dito ay naglabas na lang ng mga merienda si Gigi at masayang nakipagkulitan kay Momo. Para pigilan ang sarili na magselos ay itinoon na lang ni Okaron ang kanyang isip sa pagbawi ng kanyang bayag. Kaso nang kausapin siya bigla ni Momo ay napasigaw tuloy siya ng bayag dahil sa kakaisip nito. Inakala ni Gigi na ito ay isang bastos na biro. Ngunit mabilis na nilinaw ni Momo na hindi yun ang kaso. Nang magsimula muli ang dalawa na magkulitan, sinubukan ni Okaron na ibalik ang atensyon sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit sa paksa ng Tsuchinoko. Saglit niyang nakuha ang interes ni Momo. Ngunit nang binanggit ni Gigi ang isang dambana na nakalaan sa Tsuchinoko sa kanyang baryo ay muli nitong naagaw ang atensyon. Determinado si Okaron na hindi magpahuli, kaya binanggit niya ang isang dambana na nakalaan naman sa kapa. Ito ay nakapukaw sa interes ni Gigi, na pagkatapos ay nagtanong kung umiiral din ba ang cryptid na si Nessie. Kagulat-gulat na natagpuan ni Okaron ang kanyang sarili na nasisiyahan sa pakikipag-usap kay Gigi, na nagpahayag ng kanyang respeto at paghanga sa kaalaman ni Okaron bilang isang kaibigan. Nang mapansin na tinawag siyang kaibigan ni Gigi ay muling bumalik si Okaron sa pagiging mahiyain. Sinabi ni Okaron sa kanyang isip na sana ay naging kupal na lang si Gigi para mas madali itong kainisan. Pagdating sa nayon, kuminang ang mga mata ni Momo sa tuwa nang makitang distrito ng mga hot spring ang lugar. Ipinaliwanag ni Gigi na ang mga hot spring ay konektado sa pag-aaral ng kanyang ama sa mga bulkan kaya lumipat ang kanilang pamilya sa nayon. Pagkatapos nun ay umakyat sila sa sunod-sunod na matatarik na hagdan hanggang sa marating ang bahay ng Enjoji. Dahil walang kakaibang nararamdaman si Momo, iminungkahi niyang magpahinga muna sila. May napansin si Okaron sa kakahuyan pero napilitan siyang balewalain ito dahil tinawag na siya ni Momo. Hinalughog ni Momo ang buong bahay para sa anumang senyales ng paranormal na aktibidad pero wala siyang nakita. Naisip ni Momo na baka nagtatago ang multo kaya nahihirapan siyang makita ito. Sinabi ni Momo na senyales ito na madali lang itong talunin.
Maya-maya ay biglang nagpasya si Momo na magpunta sa hot spring at agad na umalis, dahil dito ay inaya na lang ni Gigi si Okaron na maglaro ng soccer, habang tinuturuan ni Gigi si Okaron kung paano sumipa ng bola. Biglang tinanong ni Gigi kung may gusto ba si Okaron kay Momo, sumagot si Okaron na iginagalang niya si Momo at espesyal ito sa kanya, na nagtulak naman kay Gigi na banggitin ang lahat ng gusto niya kay Momo. Nainggit si Okaron kaya nagbanggit din ito ng mga gusto niya kay Momo, hanggang sa mauwi sila sa paligsahan ng kung sino ang mas may gusto kay Momo. Samantala, habang inuusisan ni Momo ang mataas na bakod sa hot spring ay may pumasok na mga manyak na manong. Pagkatapos ay pinakita si Gigi na sinakal si Okaron para pilitin na sumuko. Sinabihan ni Okaron si Gigi na tumigil muna, para ituro ang napansin niyang misteryosong istruktura na konektado sa bahay. Sa hot spring, nalaman ni Momo na mixed bath pala ang kanyang pinasok na hot spring, kasabay nito ay inuusisan na nina Okaron at Gigi ang kakaibang pader at nagpasya si Gigi na sirain ito. Balik sa hot spring, tinanong ng isang manong si Momo kung may alam ba ito sa mga buwaya. Pagkatapos magtanong ay biglang nagsilapit ang mga manong na parang buwaya at sinunggaban si Momo at inilubog sa ilalim ng tubig. Samantala, natapos ng sirain ni Gigi ang dingding at natuklasan nila sa loob nito ang isang silid na puno ng mga talisman, dahil dito ay napagtanto ni na Okaron at Gigi na may mas malalim na lihim pa sa loob ng bahay.